Okay, so uh, good day everyone. So sa second na lecture video naton, okay, so ang title is Pathogenic Bacteria Part 1. So sa pathogenic bacteria, base may tulo kita na part or duwa, depende kasi di ko pa nahihimo ang panduwa na lecture regarding pathogenic bacteria. Kung gamay lang ang mabutang ko dito, so base duwa lang, pero kung halaba, so base may part 3 pa ini siya. Pero regardless, okay, ang main focus natin sa bacteriology is all about pathogenic bacteria. So ang pathogenic bacteria na discuss na natin sa first na lesson natin, sa intro pa lang na-discuss na natin pathogenic bacteria. So basically, okay, pathogenic bacteria is mga bacteria na nag-cause sa disease. Okay, dili talaga kita ma-focus. Okay, so amin ni ang pinaka-important aspect na kailangan nyo maaraman as a nurse, okay, in regards to bacteriology or microbiology in general. Ang pinaka-important na kailangan nyo maaraman is an sakit na ginakos ng mga microorganisms like bacteria. Okay? Kasi kung aram mo ang sakit, okay, aram mo ang maaraman mo din kung paano i-manage. Okay, kung paano bulungon ang usad na pasyente class. Okay? So, okay, let's start part 1. Okay, sa mga pathogenic bacteria. So, ang aton i-discuss na bacteria is duwa lang. Okay, so na PowerPoint, duwa, okay, na bacteria natin i-discuss. We have Escherichia coli, or commonly known as E. coli. Siguro nabatiin nyo na din yun and Staphylococcus aureus or S. aureus. Okay? So, amin yan mga common na mga pathogenic bacteria naton as humans. Now, ang focus naton, okay, the focus on each bacteria will revolve around first the reservoir. Okay, kung diin nakikita or diin na lugar mo mahahanap ini ng mga bacteria, again nanon mga disease na ginakos ini ng mga bacteria, and kung paano sinda napapasa from one person to another or a mode of transmission ninda. Okay? So let's start with E. coli. Now si E. coli, usad siya na gram-negative. So pag sinabi na gram-negative, color pink siya sa gram stain, and usad siya na bacilli. Pag sinabi na bacilli, mga rod, okay, mga halaba sinda class. So this is E. coli. Okay, under the microscope after maging perform ang gram stain. So kung nakikita nyo, okay, ang color niya is pink or red, okay, and in the shape is pahalaba. Okay, ano sinda bacilli, in the shape class. Okay, so this bacteria is mainly found in the gastrointestinal tract sa large intestine of humans and serve as a normal flora. Tandaan nyo class, si E. coli usad ini siya na normal flora. Again, pag sinabi ta na normal flora, again, good bacteria ini siya. No, base nag-iisip ka mo, nano kay amoy ning pinakauna na bacteria na or nano kay included ini siya sa topic nato. Ang topic naton mga pathogenic, okay, mga bacteria na nagakos ng disease, nano kay intraduan usad na good bacteria or normal flora. Okay? So, si E. coli, it exists as a non-pathogenic commensal. Okay? Commensalism. Commensal. Review natin. Pag sinabi na commensal, one organism benefits while another organism not affected. Okay? No benefit. Okay? Okay. So, pag sinabi ng commensal, okay, usad mo ng organism naga-benefit sa usad na organism. Okay? So, sino na example? Okay, we have the E. coli and ikaw na tao. Ang E. coli, siya ang naga-benefit sa imo. Ikaw na human, not affected ka.
Okay? Pero naga-benefit ka sa iya class. Okay? So, ano yung mga benefits sa normal flora or sa E. coli? Una, it prevents colonization of harmful microbes in the large intestine. It produces vitamin K and vitamin B. It helps your metabolism and it changes your immune system. Basically, yung mga general benefits sa normal flora na na-discuss na naton. Okay, ginutro lang din. Okay? Now, nano kay commensal? Okay, nano kay commensalism? Dili mutualism, dili parasitism ang nangyayari na interaction di class. Okay? Now, an E. coli, okay, naga-benefit siya sa aton. Okay, makikita mo siya sa large intestine. Okay? Sa large intestine naton, okay, in this area, ade an E. coli. Now, sinda naga-benefit sinda sa aton, okay, they get their nutrients from, okay, our body. Now, kita, dili kita affected sinina na interaction provided na, okay, controlled an amount san bacteria. Okay, dili nagasobra an amount san E. coli sa aton intestine. Okay, dili kita affected sina na kuha ninda sa nutrients. Okay? So, may benefits man kita. As you can see, may upat siya na benefit na gina-provide. Pero, tawag sina, okay lang man sa ato na wara sa E. coli. Okay? Okay lang sa ato na may E. coli, okay lang sa ato na wara sa E. coli. Okay? Kaya commensalism an nangyayari na relationship dide. Okay? Dili mutualism na pareho kita naga-benefit sa kada usad. Okay? Naga-benefit man kita sa iya pero kaya man nato na wara siya. Okay? So, amo gana. E. coli as a normal flora. Okay? As a good bacteria. Okay? May benefit siya na ginahatag sa aton. However, okay, E. coli becomes pathogenic. May chance, okay, na maging pathogenic or pwede mag-cause ng sakit an E. coli. Now, nano kaya nagiging pathogenic siya? Tandaan niyo, okay, aside sa pagadamo niya sa intestine, ang pinaka most common way para mag-cause ng sakit ang E. coli if it leaves the large intestine. Pag lumabas na siya sa large intestine tapos magkadto siya sa iba na organ, sa iba na tissues and body natin, saka siya magiging pathogenic class. Okay? Dili niya kailangan magpadamo para mag-cause ng sakit. Pero pwede ito siya mangyari na magdamo siya na para mag-cause ng sakit. Pero dili niya need, okay, na magpadamo para mag-cause ng sakit. Need niya lang lumabas sa large intestine para siya mag-cause ng sakit. Okay? So, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May upat kita na strains ng E. coli, each with their own respective diseases. So, usad-usadon tayo ni sindatanan. Okay? So, dili ma-focus talaga ang lesson naton sa mga strain kasi paiba-iba ang sakit ninda class. Okay? So, we have intestinal E. coli strain. So, basically, an disease in the intestine. Okay? So, ang sakit nasa intestine. And extraintestinal outside the intestine. So, makikita nyo sinina diagram. Okay, amoy ni Ann. Inisindatan na strain namin nakabutan dide. So, kung makikita nyo, may E. coli na nag-attack sa brain, sa blood naton, large intestine, sa kidney, small intestine, and sa urinary tract or sa bladder naton. Okay, may paiba-iba na area na pwede kadtuan an E. coli. So, let's start with enterotoxigenic. Okay, enterotoxigenic E. coli or commonly known as ETEC. Okay? Sa ETEC, mode of transmission niya is fecal-oral or contaminated food or water. Okay, so paano nangyayari na mode of transmission? Again, uturon ta, nagiging pathogenic siya kapag naglabas siya sa large intestine. Paano siya nagalabas sa large intestine? Okay? So, kung ang tao, okay, di ba,
An E. coli nasa large intestine. Okay? Kapag nag-udo ang tawo, since nasa large intestine an imo E. coli, pwede siya maglabas sa udo. Okay? Nagalabas siya kasama sa udo naton. Then, an udo, pwede i-contaminate ang food or water. Contaminated food or water goes to another person. Kaya siya naka-infect sa iba na tao. So, sing na paagi, okay, kakaunon sa tao, ini na contaminated food or water, then, mapapasa na sa iyaan pathogenic na E. coli class. Okay, so amin nangyayari sa enterotoxigenic. Fecal oral, okay, contaminated food or water. Okay, so organ or tissue involved is the small intestine. So basically, pagkakaon, makadto sa small intestine and E. coli class, and it will cause traveler's diarrhea. Okay? Traveler's diarrhea, tawag sina, nano kay tinawag siya na traveler's diarrhea, same san sa Giardia. Kung na tandaan nyo, sa Giardia lamblia, traveler's diarrhea man ang ginakos niya. Okay? Kasi common ini sa mga traveler na nagainom, okay, sa tubig. Okay? Sa na mga contaminated. Okay? Or tubig na nasa environment. Okay? So, paano nagakos siya sa disease? So, pag toxigenic, igwa kita san toxin. Kamong tandaan nyo, enterotoxy, an nagakos didi kay toxin. Nano na toxin? LT and ST toxin. Heat labile and heat stable toxin. Okay? Both LT and ST toxin causes watery diarrhea. So, in siya na traveler's diarrhea, nagaudo-udo ka pero tubig. Okay, whereas ang dugo, okay, an imo diarrhea is purely or an consistency rather. An consistency niya is matubig. Okay? So again, nano kaya nagkakaigusan travelers or watery diarrhea dahil sa duwa na toxin, heat labile or heat stable toxin. Okay, again, enterotoxigenic toxin ang nagakos na class. Okay? Now, enterohemorrhagic naman kita or EHEC. Okay? So, sa pangaran pa lang niya, kung nababasa nyo, hemorrhagic, hemorrhage. Okay? So, involved didian red blood cell naton. Kasi may hemorrhage. Igwa kita san bleeding na na-involve type sa E. coli. Okay? So, paano mo siya nakukuha? Okay, undercooked ground beef, contaminated vegetables, and unpasteurized milk or juice. So, basically, sa nakakaon naton or gina-ingest naton ng mga pagkaon or milk or juice. Okay? So, duwa na organ ang pwede ma-involved dide. We have the colon or the large intestine and kidney. Okay? Specifically, an endothelium ninda. Okay, so nanong endothelium? Okay, for example, sa large intestine naton, okay, di ba large intestine, baga na mga tubo sinda. Okay? Then may mga opening ina sinda, di ba? Sa large intestine, sa anatomy nyo. Okay, an endothelium class, siya an lining. Okay? Siya an lining sa intestine naton or sa mga organs naton. Okay, so amin endothelium, siya an innermost lining san mga organs or tissue naton. Okay? So, sa E. coli, di siya nagakade. Okay? Ang E. coli, di na nagakada sa endothelium. So, anong ginihimo niya sa endothelium? Okay? So, may duwa na sakit na pwede siya i-cause. Okay? Kapag sa colon, ang i-cause niya is
hemorrhagic colitis. Pag sa kidney naman, hemolytic uremic syndrome. Okay? Or HUS. Okay? So, hemorrhagic colitis, it causes bloody diarrhea. Local lang kasi sa large intestine lang. Okay? Local because an affected lang na organ is on large intestine. Okay? Hemolytic uremic syndrome, it causes anemia and thrombocytopenia. Anemia meaning mababa ang red blood cell, thrombocytopenia meaning mababa ang platelets naton. Okay? Systemic naman siya kasi affected ang kidney, affected ang mga cells naton, affected man ang other organs naton. Okay, kasi included ang cells. So, very widespread an effect kasi sabay ang cells naton. Okay? Now, nanong pagkakaiba ninda ni hemorrhagic colitis and hemolytic uremic syndrome? Okay? So, halos pareho man lang ang nangyayari, class. Okay? Pareho lang ang nangyayari sa inda na ginadamage ang lining ninda. Inina-black na portion. Ang ginahimo sa E. coli is ginkakaon ninda ini siya. Or ginasira rather, inina-black. Okay? Ginasira ninda inina-black na endothelium. Pag nasira ninda inina-black na endothelium, ang nangyayari, may blood na kinakalabas ang dugo naton. Okay? Kaya pag sa large intestine, okay, sa large intestine siya nangyari, what happens is may blood na nagalabas. Pag may blood na nagalabas, nagkakaigwasan bloody diarrhea or nagkakaigwasan dugo sa aton udo, class. Okay? Sa hemolytic uremic syndrome naman, ang nangyayari, class, is may dugo na nagasabay sa ihi naton. Okay? Na dapat wara. Okay? So, ginaihi ta sa ihi naton, may blood na nagasabay. Okay? Kasi nasisira ang lining sa aton kidney. Okay? It causes anemia and thrombocytopenia, class. Okay? So, dahil may duwa na sakit, okay, may duwa man na mechanism of disease. Kapag hemorrhagic colitis ang sakit, toxin ang nagakos na. Nano na toxin? Shiga-like toxin. Okay? Shiga-like toxin siya ang nagakos ng hemorrhagic colitis. Pag sa hemolytic uremic syndrome naman, direct damage to the endothelium of the kidney. Okay? So, mechanical invasiveness ang nangyayari sa hemolytic uremic syndrome, class. Sa hemorrhagic naman, we have toxin production. Nano na toxin na nagakos na? Shiga-like toxin. Okay? Sa amin nasa enterohemorrhagic. Again, involved ang mga red blood cells naton, may bleeding na nangyayari. Okay? Bleeding sa aton udo or bleeding internally bleeding sa ihi naton. Okay? Hemorrhagic colitis, bleeding sa udo, hemolytic uremic syndrome, may dugo na nagasabay sa ihi naton. Okay? Next, we have enteropathogenic E. coli or EPIC. Si EPIC, need nyo tandaan sini kay mga baby, mga infants, mga newborn. Okay? So, need nyo tandaan sini kan EPIC kasi si EPIC siya anusod sa mga pinaka-common na E. coli na naga-infect sa mga bata, sa mga baby. So, mode of transmission, fecal-oral route, contaminated hands, and feeding bottles, and mga beberon. Okay? And poor hygiene of babies. So, organ and tissue involved is the small intestine. Yung small intestine sa mga baby. It causes infants diarrhea. Watery pero di siya bloody. Okay? Matubig lang siya. So, mechanism of disease is the destruction of the microvilli or microvilli in the small intestine. So, nangyayari? So, ibig sabihin sino yung microvilli? Okay, sa small intestine, so,
This is our small intestine. Sa small intestine ko kita sinin ng mga projection, yun na mga palaba. Ang tawag mo sini kay microvilli. Ang trabaho sa microvilli is to absorb nutrients like water. Okay, pag may nag-agi na water sa aton small intestine, gina-absorb ina sa microvilli para mabalik sa body naton, sa circulation naton. Now, pag may epic or enteropathogenic E. coli, ang nangyayari is nawawaraan kita or nadadamage ang aton mga microvilli. Okay, pag wara san microvilli, wara san ma-absorb san water, diin makadto ang water sa aton udo. Kaya siya watery pero dili bloody na diarrhea. Okay, matubig lang siya kasi wara na san microvilli na taga-absorb san water. Okay, pag hinuha ka mo, may dugo ba siya nakasabay? Wara san dugo, tubig lang. Again, infant's diarrhea, watery but not bloody. Next, we have enteroinvasive E. coli or EIEC. Okay? So, EIEC and EIA mode of transmission, same gihapon, fecal, oral, or contaminated food or water. So, kung napapansin nyo, so far, mode of transmission sa E. coli is usually fecal, oral, or na-ingest naton ang bacteria through contaminated food or water. Now, involved naman na tissue didi class is large intestine. Okay, sa enteroinvasive. Okay, kanina, enteropathogenic, small intestine, enterohemorrhagic, large intestine, surat naton. Enterotoxigenic, small. Okay, may duwa kita na small, may duwa kita na large. Okay, pero today, sa enteroinvasive, the epithelial cells. Okay, epithelial cells sa aton large intestine, specifically. Now, it causes bloody diarrhea. Okay? So, halos same lang man class ini na hemorrhagic colitis, tapos ini na enteroinvasive E. coli. Okay, surat naton. Enterohemorrhagic E. coli and enteroinvasive E. coli. Okay, similarities ninda, pareho large intestine. Okay, pareho sa large intestine. Pareho an symptoms ninda, igwasan bloody diarrhea. Okay, bloody diarrhea. Okay, and same epithelial cells. Involved sa aton large intestine. Basically, again, ang problema is ang lining. Okay, an endothelium. Endothelium, epithelial cell, same lang na sinda. Okay? So, again, ang lining sa intestine naton ang problema. Now, nano ang difference ninda? Okay? Ang difference is an mechanism of disease production. Si EHEC class, ang nagakosan sakit is an toxin. Shiga-like toxin. Sa EIEC, invasion in the epithelial surface of the large intestine causing this tissue destruction. Basically, direct invasion, okay, of the bacteria ang nangyayari, or mechanical invasiveness ang nangyayari. Okay, same ang symptoms, bloody diarrhea, same ang organ involved, same ang tissue if the epithelial cells ang involved. Iba lang ang pag-destroy ninda sila na tissue.
Kaya amo lang ang kinaibahan sinin na duwa na strains an E. coli. Si enterohemorrhagic toxin, Shiga-like toxin ay destroy sa epithelial cell or endothelium sa large intestine. Sa EIEC is direct invasion sa epithelial cells causing damage to the large intestine class. Okay, so amo naan difference ninda. Next, we have enteroaggregative E. coli or EAEC. EAEC. Okay? Same gihapon, fecal oral. Okay, ginakauntan contaminated food or water. Organ or tissue involved, small intestine. So, sa intestine. Okay, amin yung pinakala sa intestine. Sa intestine naton. Okay? Now, kailangan nyo tandaan kan enteroaggravative is ini. Importante ini na word. Persistent. Okay? When you say persistent, matagal mawala. Okay? Mahirap mawala. Mahirap matanggal. Matagal matanggal. Okay? Matagal matanggal. Okay? So, mahirap mawala. Matagal matanggal. Okay? Persistent. Naga-persist. Okay? Then, watery diarrhea. Okay? Nano kay persistent siya? Nano kay mahirap siya tanggalon? Okay? So, may duwa kita na virulence factor. So, inigali class, ini mga toxin, ini mga biofilm, mga virulence factor ang tawag mo sini. Okay, virulence factor. So, explain ko na lang ang ibig sabihin sa virulence factor. Basically, virulence factor armas ina. Okay, weapon san bacteria naton. Okay, para mag-cause san damage. The mas delikado na virulence factor, mas malala na sakit ang iko-cause bacteria. Ang iba na bacteria wara san virulence factor, kaya good bacteria sinda, wara sinda niko gina-cause masyado na sakit, or maluya ang virulence factor ninda, kaya napipir ditulo sinda sa immune system naton. Pero ang iba na bacteria delikado or dangerous ang the virulence factor, kaya madali sinda or malala ang sakit na gina-cause ninda class. Okay, sa amin ibig sabihin sa virulence factor. Now, for enteroaggregative E. coli, may duwa kita na virulence factor. We have biofilm and Yeast-1 toxin. Okay, may duwa ini sinda na function or may separate sinda na function. Biofilm muna kita. Si biofilm, it acts as a shield. Okay, to protect the bacteria from antibiotics and the immune system, making the bacteria survive for a long period of time. So, dili kita. Okay, so picture sa biofilm. So, when a bacteria attaches to your tissue, okay, kung nakikita nyo class, may gwasan coating. Okay, may coating na nagabalot sa iya. Okay, ang tawag mo sina biofilm. Okay, baga siyang shield na naga-surround sa bacteria para maprotektahan siya. Okay, sa iba na mga na antibiotics and the immune system naton. Okay, so base isipon nyo, nanong difference niya sa tagsang capsule. Okay, di ba ang capsule, kung natatandaan nyo, ang iba na bacteria may capsule gina-surround siya. Now, on difference class, ang capsule, usad na bacteria ang ginaprotektahan niya. While as you can see sa biofilm, group sa mga bacteria, nagasaragol sinda, then they cover one another with this biofilm. Okay? So, amin na sa mga difference sa capsule and biofilm. Okay, pero same gyapon function nila, which is to protect the bacteria. Okay? So next we have Yeast-1 or enteroaggregative heat-stable toxin 1. It causes the watery diarrhea. Okay? So again, ang gina-cause na sakit is persistent. Nano kay madugay matanggal, nano kay
madugay mawara nano kay persistent ang bacteria dahil sa biofilm. Okay? It makes the bacteria survive for a long period of time. Gina-shield niyan bacteria para mabuhay siya sa madugay, para di siya tulos mapatay. Kaya siya nagiging persistent. Nano kay watery diarrhea dahil sa yeast-1 toxin. Enteroaggregative heat stable toxin 1. Okay? Persistent dahil sa biofilm, watery diarrhea dahil sa yeast-1 toxin class. Okay? Kaya siya pag i-combine mo duwa, persistent watery diarrhea. Okay? So, that is all for intestinal. Okay? Intestinal. Tapos na kita. Malabas na kita sa intestine. Okay? Mga sakit or organ. We have uropathogenic E. coli. Uro means urinary tract. Okay, so urinary tract nato nan may damage or may disease. So mode of transmission, okay, diyan isa duwa na naka-block, poor hygiene and sexual activity. Pero main cause sini is endogenous spread. Okay? Kanina ang mga mode of transmission naton class, one person to another, contaminated food or water, contaminated food or feeding bottles, etc. Basically, from one person ginapasa pakadto sa usad na tawo. Now, si uropathogenic, dili mo kailangan ma-transfer siya pakadto sa usad na tawo talaga. Okay? Pwede makuha mo siya mismo sa sadiri mo na E. coli. Okay? The E. coli is displaced from the host's large intestine to the urethra. Basically, from the large intestine, makadto or madidisplace animo E. coli pakadto sa bladder, okay, or sa urinary tract nimo. Okay? So, yan. Endogenous spread. Basically, endogenous spread from your own large intestine, makadton E. coli sa diri mo na urethra or sa bladder nimo. Okay? Kaya ka nagkakaigo sa neuropathogenic E. coli. So, paano siya okay, organ tissue involves urethra, bladder, kidney. Paano siya nakakadto sa urethra mo naman? Paano siya naga-travel pakadto na from one organ to another? Okay? Common ini siya class sa mga endogenous, common ini sa mga babae. Okay, common na siya sa mga babae kasi kung nag-udo, okay, pag udo sa nusod na babae, may masabay na E. coli kapag nag-poop siya. Tapos kung wala niya ginlinis san maayo, ang E. coli pwede matapal niya or pwede niya masabod pakadto sa vagina or sa urethra niya. Okay, sa vaginal area pwede kumadto ang E. coli. Then ang E. coli pwede mag-travel pakada sa taas, pakada sa ureter, or sa bladder, sa ureter or sa kidney kung mas malabaan niya gi-travel. Okay? So, again, kaya gani nakabutang dede, poor hygiene. Okay? Dili maara maglinis san bubot. Okay? Kung nag-udo. Okay? So, it is E. coli or specifically uropathogenic E. coli is one of the main causes of UTI, lalo na sa mga babae. Okay? So, kung maudo ka mo, okay, siguraduhon na malinis, tapos dili nagatalsik pa kadto sa vaginal area. Okay, an udo or an maati na tubig. Okay, kasi pwede siya magkadto sa vagina an E. coli. Then dito ma-multiply an E. coli sa vagina. Then causing UTI. Okay, pero dili lang sa women, pwede din siya mangyari sa mga lalaki. Now, mechanism of disease, paano siya nagka-cause ng disease? Attach lang siya sa epithelial lining. Kasi natin urinary tract causing infection. Okay, nag-attach lang siya sa lining, di ba? Again, lining
pag may ginamention ako na lining, imagine nyo lang ini in black. Then, ginasira niya ang lining, kaya nagkakaigwasan infection class. Okay, same gyapon sa kanina, sa mga, sa large intestine. Pero this time, sa kidney, sa bladder, or sa urethra, nangyayari an infection. Next, we have neonatal meningitis. Okay, NMEC. NMEC, usad siya sa mga pinakadelikado na E. coli. Okay, so siya sa mga pinakadelikado na types ng E. coli. Kasi, it causes meningitis. Pag sinabi mo na meningitis, may infection sa utak. Okay, like this. So, kung kita yung diagram, an NMEC, makikita mo siya sa brain sa patient mo. Okay? NMEC then involved din ang mga baby. Okay, pareho siya sa EPIC ba ito? EPIC. EPIC tag NMEC mga baby anaton patient usually didi. So paano siya natatransmit? Vertical transmission naman. Okay, from the mother's vaginal or intestinal flora during childbirth. Okay? So, if ever may igwa daw san E. coli sa vagina or sa gastrointestinal tract sa mother, tas nag-anak ang mother. Okay? Pwede niya masabay ang E. coli habang nag-aagi ang baby sa vaginal tract. Okay? Or kapag dili nilinisan ang gastrointestinal tract tas nag-anak, nasabod ang baby dito sa na area. Okay? So, nakukuha niya sa didaan E. coli. Now, pag na-ingest na sa baby, it will first go to the blood. That's the initial phase. After the blood, okay, the NMEC sa blood. After niya magkadto sa dugo, makakadto siya sa utak. Okay? Sa nag-aagi lang siya sa blood, wala siya nikukos masyado na sakit sa blood, an organ na target talaga niya an utak naton or utak sa mga baby. It causes meningitis. Okay? Now, may duwa siya, important sinikan neonatal meningitis is igwa siya sa K1 capsule. Na-discuss na natin din na siya last sa introduction. It covers the bacteria preventing phagocytosis. Kaya siya freely naka-move pakadto sa brain naton. Okay, dili siya nata-traffic sa mga WBC kasi igbo siya sa capsule. So, it causes the blood-brain barrier to infect the meninges. Meninges naton, dura mater, arachnoid space, and the pia mater. So, amin ang target sa NMEC or neonatal meningitis E. coli. Okay, so pag na-infect niya ng mga area, pwede siya magdiretso sa brain. Okay, sa brain tissue naton or sa cerebrospinal fluid naton class. Okay, so again, tandaan nyo, vertical transmission, brain ang target, it causes meningitis. Paano siya nakakadto sa brain? By the K1 capsule. Gina-shield siya sa capsule para dili siya ma-traffic sa mga WBC na naga-protect sinina areas sa body naton. And last, okay, this is the last tawag sina sakit kan E. coli. We have sepsis causing E. coli. Sepsis, okay, na discuss na natin din sa prelim. Sepsis, this is due to septicemia. Mas pwede ko septicemia. Simia, tama. Septicemia. Septicemia is caused by a bacteria na nasa blood naton. Okay? So, paano siya nagkakaigwasan or paano nakakadto ang E. coli sa dugo naton? Okay? Una is endogenous spread. So, from the UTI or gastrointestinal infection to the bloodstream. So, basically, may igo ka ng UTI. May E. coli na nagakos ng UTI. May E. coli na nagakos ng gastrointestinal. Okay? So, from the large intestine, pwede siya magkadto sa blood or from the
urinary tract pwede magkadto sa dugo naton kasi again connected din tanan sila san blood vessels, so pwede magkadtoan an E. coli, okay, through the blood vessels pakadto sa circulation naton. Okay, so aside sina, it can also be acquired through hospital acquired infection through catheters or procedures like IV insertions. Pinaka-common example. Okay, for example, again, pwede from you, endogenous sa sadiri mo na, may infection ka na, for example, may UTI ka na, an bacteria na nagakos ng UTI or an E. coli na nagakos ng UTI bakad to sa dugo mo. Ang tawag mo sina is endogenous. Okay? Now, kapag wala kang UTI, wala kang gastrointestinal infection, pwede mo gyapon makuha sa sepsis causing E. coli through hospital-acquired infections like IV insertions. Okay? So, IV insertions, basically, inang tawag sina catheter, IV catheter baga, ina siya, paano ganyan drawing sina, pyroxene, tapos, tama ba drawing ko? Tapos, din ano, okay, IV catheter, ina panswero, basically, panswero class. Kapag, dili siya sterile, okay, na contaminate ang needle, tapos gintusok mo pa kadto sa ugat sa patient mo, automatic may entry an E. coli pakadto sa bloodstream sa patient nimo. Okay, may direct entry siya sa circulation kapag dili sterile an needle na ginamit mo panswero. Usad pa na reason paano nagka-cause ini gamit ang mga catheter or IV catheter. Okay? So, ang nangyayari, dili gina-disinfect kunahain ang tutusukan. Okay, di ba? Kung matusok ka sa, natokduan naman di ba kamo sa lab kung paano ang pagkawasan dugo, di ba? Bago ka mo magtusok, di ba gina-disinfect muna sa alcohol or povidone iodine or betadine an tutusukan nyo. Nano kay gina-disinfect naton para matanggal ang mga bacteria na tutusukan naton. Okay? Kasi para pagtusok naton dapat absent ang mga bacteria. Kasi kung may bacteria, pwede ninda pasukon ito naging tusukan naton, pwede mag-cause sang sepsis class. Okay? So it causes damage to the bloodstream and other organs. Other organs, kasi again, ang mga organs naton connected sa bloodstream. So from the bloodstream, ang E. coli pwede magkadto sa iba na organ. So it causes septic shock and bacteremia. Septic shock, mamaya ako yung i-discuss kung ano ibig sinisabihon. Okay, basta tandaan nyo muna, septic shock and bacteremia. Now, paano siya nagka-cause ng sakit? May endotoxin na involve po didikan, sepsis causing E. coli. Okay, endotoxin. Okay, so amin tuan kan E. coli. Okay, tapos na kita kan E. coli. Let's go kan S. aureus naman or Staphylococcus aureus. Now, si Staph aureus or si Staphylococcus aureus, usad naman siya na gram positive. Kanina, gram negative. Yan na naman gram positive. Tapos, cocci or Staphylococci siya. So, kung makikita nyo, ang color niya is violet or purple. So, gram positive siya. Then, baga siyang grapes class kataan. Okay, kaya siya Staphylococci aniya arrangement Staphylococcus or Staphylococci. Now, like E. coli, normal flora din siya class. Okay? Normal flora meaning good bacteria siya. Okay? Kung si E. coli, okay, ayaw ko makalimot, E. coli, nakikita natin siya or normally sa large intestine siya nakikita. Ayaw ka mo kalimot sina. Okay, base malimot ka mo, normal flora siya na makikita sa large intestine. Okay? Si S. aureus naman, normal flora
na makikita sa skin and nose naton. Okay, so nanon benefits, colonization resistance, produces antimicrobial substances, and immune system development. Okay, the usual. Okay, dito ko na i-discuss masyado yung benefits. Okay, na-discuss na natin yun dati sa introduction. Now, paano siya nagiging pathogenic? Okay, the main reason kaya siya nagiging pathogenic, una, the skin barrier breaks. So basically, when your skin breaks or nagkasamad ka, okay, nagkaigo kang sugat, okay, diba, sa skin mo, so, SRUs ada sa skin nato, damo-dami na SRUs. Now, kung normal ang skin mo, wala sang damage, okay lang, wala kitang problema dida. Pero kay kung may sugat or nagkaigo ka san samad, pwede pasuko ni na san SRUs. So makakos na siya san sakit sinaklas. The immune system weakens, so kay mababa immune system. So nanong ginahimo naman sa immune system naton? Sa immune system gina-regulate niya an kadamo sa SRU sa tawag sina sa body naton. Okay, so kung nag-weaken ang immune system, wala na ma-protect sa aton, ma-cause ng sakit si Staphylococcus aureus. Insertion of medical devices like pacemakers and IV catheters, i-discuss tayo na mamaya, and bacterial overgrowth or dumadami na ang SRUs. Okay, lalo na kung di ka nagkarigo. Okay, so kung di ka nagkarigo, nagadamo ang SRUs sa skin naton. Now, aminin mga diseases na ginakos ng SRUs class. We have skin infections, pneumonia, bacteremia sepsis, endocarditis, osteomyelitis, food poisoning, toxic shock, scalded skin, and device-related infection. I-discuss tayo na tanan maliban lang sa ininduwa. Okay, kasi very rare pa lang ininduwa na endocarditis, osteomyelitis. Okay? So, aminin an iba na warang bilogamon yung didiscuss natin, starting with skin infection. Skin infection, damo-damon pwede mangyari or damo-damon mga diseases na involved sa skin infections. We have folliculitis, furuncle, carbuncle, cellulitis, impetigo, abscess, and wound infection. Now, before kita paano muna natatransmit ini siya? Okay, una is direct skin contact. Okay, from one person to another. Okay, skin to skin contact. Okay, pwede mag-cause ng sakit. Contaminated fomites like mga towel. Okay, towel na ginagamit ko, pwede ito magkaigos sa SRUs. Tapos ginamit niyo, napasa pa kadto sa iyo an SRUs. And lastly, entry through mga samad-samad, wounds or cuts. So, sunod mga sakit. Folliculitis. Folliculitis and tissue na involved didi kay an hair follicles naton. Hair follicles, okay, di ko sure kung na-discuss na yun sa iyo sa anatomy nyo. Okay? So, sa aton skin, may ginatawag kita na hair follicle. Sa hair follicle, dida na class nagatubo an buhok naton. Ano nga sa buhok? Okay? Ini na hair follicle, siya ang housing sa aton mga hair or buhok naton. Okay? Siya ang nag-supply sa nutrients sa aton buhok para maging alive ang aton buhok class. Okay? Para masupply siya sa nutrients ang buhok naton. Para di siya maglagas, basically. Okay? So, kung may folliculitis kita, ang hair follicles, nagkakairog sini. Okay? So, nakapasok ang SRUs sa didi, sa hair follicles. So, nakapasok didi ang SRUs, kaya siya nagkakaigos sini class na pus-like. Okay? Bukan siya may pus sa ating hair follicle. Okay? Next, we have furuncle. Sa furuncle class,
may duwa ka na magkalapit dide. Duwa na magkalapit na hair follicle. Wait lang. Duwa na magkalapit na ito na. Duwa na magkalapit na ito na hair follicle uninfected. Okay, duwa na magkalapit uninfected kaya kanagaykusan mas dako na butod. Okay, mas dako ang butod class. Tapos dili lang mismo ang hair follicle ang involved, pati na din ang surrounding na skin involved na. Okay? Carbuncle mas damo na hair follicle class. 2 or more na hair follicle ang involved. Okay, pag folliculitis, usad lang na hair follicle ang involved. Pag furuncle, 2, carbuncle, 2 or more na hair follicle na magkakalapit. Next, we have cellulitis. Cellulitis class, amo yun nagapurula, tas mahapdi. Okay, cellulitis ang tawag nyo sina. Sa dermis, ang damage. Sa second layer sa skin natin. Next, we have cellulitis. Cellulitis naman Okay, baga nagapanit-panit ang skin naton. Okay, tapos may infection na nangyari. Ito nagaputi, naga-yellow-yellow. Meaning may infection, may pus formation na nangyayari. Impetigo, wait lang, tama ba ako? Cellulitis okay, cellulitis gali impetigo class. Cellulitis impetigo. Kay impetigo baga nagapanit-panit tapos nagasamad. Okay, impetigo ang tawag nyo sina. Abscess. Abscess amo Okay, makikita yung abscess baga may opening, baga may crater formation. Abscess, may opening. Okay? May buho na na-form sa aton skin. And we also have wound infection. Okay, amo kapag ginapara karot ang samad, tapos dili ginahayaan na magpila. Okay, habang ginakarot mo, basically mas ginabuligan mo ang SRUs na i-penetrate ina na samad. Kaya ka nagkakaigwasan, infection class. Okay, so aminaan, different diseases sa skin. Okay, caused by SRUs. Next, we have pneumonia or staphylococcal pneumonia. So, ang damage naman natin is sa lungs. Paano siya nakakadto sa lungs? Kapag nasinghot natin or kapag pumasok siya sa bloodstream. Pumasok siya sa bloodstream, for example, may samad ka. Okay? May samad, pumasok ang SRUs. Dili lang sila na area pwede mag-cause ng damage ng SRUs. For example, nasamad ka dide. Naka-enter an SRUs, pwede siya mag-travel all the way to the lungs. Okay? So, kung di mo siya bloodstream, okay, nasinghot mo an SRUs, same gihapon pakadto sa lungs an endpoint niya. Okay? So, paano nagka-cause ng sakit? Lung invasion, okay, kapag na-penetrate niya daw ang lung, it causes inflammation and tissue destruction. So, kaya ka nagkakaigwasan pneumonia, sip-on. Okay, ng mga sip-on and ubo. Next, we have bacteremia. Okay, bacteremia, discuss na kanina or septicemia, na-discuss na kanina sa E. coli. Okay, so pwede siya makuha sa skin infection. Okay, like this one. Picture din. Skin infection, again, dili lang sa skin mismo or sa superficial, sa panit naton an bacteria pwede magkato. Pwede din sumurd siya deeper into our circulation. Kaya siya nagka-cause of bacteremia. Irog sa ni class, may bacteria sa aton blood. Okay, may red blood cell, may bacteria. Dapat wara ini siya. Okay? So, amin may pinakita ko gali sa'yo kanina, mga IV catheter, kita nyo class,
may infection. Okay? Usod sa mga reasons sina, wara gin disinfect. Okay, wara gin disinfect ini na site tas tumusok lang diretsyo. Okay, may mga nurse ako na nakita na irog sina na dili gina disinfect, diretsyo tusok lang. Okay? So dapat kung matusok ka mo sa IV, tawag sina linison nyo sa maayo class. Okay? Common ko ini nakikita sa mga baby. Okay, sa mga baby na nagasama din nasasama din in the panet sa mga gintusukan sa IV kasi maluya pan immune system ninda, tas kung may nakapasok ng mga bacteria, okay, nagasamad or na-infect, dili kaya i-defend sa immune system ninda. Aside sa mga bata, common din ini siya sa mga immunocompromised na mga pasyente. Yan may mga immunocompromised or may mga chronic na sakit. Okay, kasi maluya ng immune system ninda class. Okay, so gamay lang na bacteria na nakasulod na gairog na sini na infection. And kapag inoperahan tapos ang ginamit na mga tools or instrument para operahan kay dili sterile. Again, kailangan kung ma-opera kita dapat in-sterilize, dili in-disinfect. Okay, sterilized, ibig sabihin, all microorganisms are killed. Tanan, patay. Kaya mo gusto naton. Kasi dapat pag operahan tayo sa na patient, malinis ta na nagamit dapat. Okay? So, bloodstream, ang blood naton affected ide. So, it invades the bloodstream and it spreads to other areas in the body, other tissues, other organs. Okay, kaya delikado yun yung bacteremia class. Now, kapag pinabayaan mo yung bacteremia, it will now cause sepsis. Okay, pwede mag-cause ng sepsis inis, SRUs, pwede mag-cause ng sepsis si E. coli. Okay? Now, it originates from bacteremia. So, una muna, mangyayari bacteremia, pag yung pabayaan mo, it will evolve or it will proceed to sepsis. Okay? So, sepsis, multiple organs na affected. O, kanina, dugo pa lang. Kung dugo lang ang problema or nasa blood pa lang ang bacteria, bacteremia ang tawag naton. Pero kung involved na ang iba na organ, involved na ang dugo, involved na other organ, sepsis ng tawag naton dida. It can lead to shock or organ failure. Mechanism of disease is systemic inflammation class. Okay? So, nangyayari di class, okay, nangyayari di sa sepsis, you can think of it as an immunologic type of disease. Again, kung natatandaan nyo, sa immunologic na disease causation, ang immune system naton ang nagakausan sakit, dili mismo ang bacteria. Okay, di ba? Immunologic, pinakalas ang pantulo na type sa disease causation, and dili ang bacteria, dili ang microorganism ang nagakausan sakit, kundi ang immune system naton. So, paano ginakos ang immune system an na septic shock or shock na ginatawag. Pag sinabi mo na shock, sudden drop of blood flow or oxygen sa tissue naton. Kaya siya delikado, nasa shock anaton lawas kasi wala na siya sa nutrients na nakukuha anaton organ. Okay, so explain ko na nangyayari. Now, una, may bacteremia ka. Okay, let's start with bacteremia muna. Then it will proceed to sepsis. Okay? Dahil may bacteremia, dahil may sepsis kita, sa blood naton igwasan bacteria. Okay? Makikita na sa mga white blood cell naton. Di white blood cell, nakikita nyo? Yung mga white blood cell naton. Ang trabaho sa white blood cell class, patayon ini na mga bakterya. Tatanggalon din na mga bakterya. So,
white blood cell will kill the bacteria. Okay? So, they're doing a good job kaya ginapatay nindan bacteria. Kaso, ang problema, class, na-outnumber sindasan bacteria. Okay? Matulin mag-multiply ang bacteria sa dugo naton. Kay nano, damo-damo nutrients kasi adi si red blood cell. Okay? May unlimited supply sindasan nutrients. So, maabot ang time, magamay ang WBC, ang bakterya madamo, class. Okay? So, kulang na ang WBC, dili na ninda kaya patayin ng bacteria. So, what will happen is the WBC will signal the body to recruit more WBC. Basically, ang mga WBC makinahanglan back up. Okay, masabi siya sa body naton, kailangan namong back up kasi dili na namong kaya patayon ini na mga bacteria na nagadamage sa blood, nagadamage sa organ naton. Okay? So, ma-respond ang body, mapadarasan damo na white blood cell. Ang problema, kailangan matulin. Okay, matulin na mapadara pa kadtuan ang white blood cell. Okay, kailangan ninda matulin makakadto from this certain place to another. Okay, for example, kasi nalilipong ka mo, di din nila sininatawo. Okay, di sininatawo kita explain ko ito siya kung nito siya napag-send. Okay, for example, ang bacteremia adidide. Okay, di din nangyayari ang sinina-part sa lawas mo nangyayari ang pag-away sa mga white blood cell and mga red mga bacteria. Okay? So, damo-damo na sa bacteria. Okay, damo-damo ng bacteria. Dili na kaya sa white blood cell naton. Ang hihimuon sini na mga white blood cell na bibilin, matawag sindan back up. Okay? So, matawag sila sa mga white blood cell sa iba na area sa body naton na magkadto pakadisini na area kasi adi di damo sa bacteria. Okay? So, kailangan matulin maka-respond or maka-back up ini na mga white blood cell. So, paano sinda mas matulin makakadto sa sinina part sa body naton? So, mangyayari ang ginatawag na inflammation. Okay? So, WBC will signal the body to recruit more WBC through inflammation, class. Inflammation, basically, okay? So, dito muna tayo sa normal artery. Pag normal artery, normal ang blood flow. So, amin ni ang shape niya. So, normal ang blood flow, normal ang volume na pasok, normal ang pressure nato, normal tanan. No, kapag may inflammation, ang nangyayari, class, kung nakikita nyo, nanong difference din duwa. Okay? Mas dako ang papasukan sa dugo sa normal, dili mas gamay. Okay? Mababa ang blood flow. Okay? An amount, okay? Ang ginamin ko dide is an amount. Ang kadamo sa dugo na nagalabas, gamay lang. Pero, ang pressure mo dide, mataas. Okay? Kasi gani nagkupos ang imo blood vessel. Mas matulin ang pressure. Mas matulin recruit, mas matulin maka-travel ini na mga white blood cell pakade. Okay? At the expense na gamay lang ang volume sa dugo na malabas. Okay? Or na ma-flow, rather. Okay? Gamay na volume pero matulin ang iya
matulin ang pag-flow niya, class. Okay, sun blood. Okay? So dahil may inflammation, ang nangyayari tawag mo sini, nagkakaigwasan shock. Okay, masya-shock ang body naton. Or specifically, ang organs, masya-shock ang organ naton. Masya-shock sinda kasi low amount of blood goes into organs. Okay? Dahil mababa ang volume sa dugo na naga-flow sa aton blood vessel, masya-shock an organ naton kasi gamay lang an nare-receive niya na blood. Okay? So dahil gamay lang an blood na nakukuha sa organ, ang iba na organ napapatay. Okay? Kaya amoy na delikado sa sepsis, class. Okay? So, ang sepsis, pwede siya mag-cause sa organ death. Pwede din siya mag-lead sa meningitis, or pwede siya from the blood makadto sa brain, which is usad din na delikado na result sa sepsis. Pero sa sepsis amo talaga yung ginabantayan an organ shock, which leads to organ death. Again, utronta, may bacteria ka sa dugo, pinabayan mo, nagdevelop pa sepsis, involved na ang mga organ mo, dili lang sa dugo. Ang mga WBC, papatayon ang bacteria. Pero, ma-outnumber sinda sa bacteria. Nano kay ma-outnumber sinda sa bacteria? Kasi, damudamon pagkaon ang bacteria, damudamon red blood cell. Sumaka, multiply sinda ang WBC dili. So, naringin mo sa mga white blood cell naton, ma-signal sinda na mag-pull sa iba na WBC sa iba na mga parts ng lawas naton. Pero kailangan matulin ka mo magkadisini na area na may infection. So naninghimuon sa body naton, magkakaigwas sa inflammation. Papanipiso niyan blood vessel para matulin ang flow, para matulin ang pag-move sa white blood cell mo pakadto sa area kunhain ang bacteria. So dahil mataas ang pressure, matulin ang flow sa dugo mo, gamay lang. Okay, small amount of blood lang ang naga-flow sa imo blood vessel or artery. Dahil gamay lang ang volume sa blood or red blood cell, masya-shock ang naton lawas, masya-shock ang organ ta kasi gamay lang na dugo ang nakapasok sa inda. So once gamay lang or wala talagang dugo, wala nutrients na nakakato sa organ, it will cause organ death. Okay? So, kung napansin nyo, class, dili talaga ang bacteria ang nag-cause ng sakit didi. Ang cause talaga sa sakit didi is ini na step. Okay? Ang pag-signal sa white blood cell na mag-cause ng inflammation. Okay? Inflammation will cause shock, which will lead to organ death. Okay? So, amin na sa sepsis, class. Next, we have food poisoning. Okay, so SRUs siya sa mga pinaka-common na bacteria na nag-cause naman sa food poisoning. Okay, food poisoning basically, pagsusuka. Okay, after ka magkaon sa na contaminated na pagkaon. Okay? So, before kita magdiretso didi muna kita i-review tayo ng duwa sa exotoxin tag sa endotoxin. Okay? Exotoxin mas delikado, more dangerous. Okay, mas delikado siya compared sa endotoxin. Usad pa na advantage ni exotoxin, class, does not need
to die to release toxin. While sa endotoxin, bacteria needs to die to release toxin. Okay? Si endotoxin, kailangan mapatay ang bacteria para malabas niya ang ginatago niya na toxin. Sa exotoxin, dili. Ginaproduce niya mismo an toxin class. Okay, sa exotoxin, ginaproduce niya mismo. Okay, dili niya kailangan mapatay para ma-release niya na toxin niya. Okay. So with that being said, si SRUs, mode of transmission niya is ingestion of contaminated food with enterotoxin. Okay? Ang toxin natin didi is exotoxin, specifically enterotoxin. Organs affected is the gastrointestinal tract. No, dili kita ma-focus sa mechanism of disease. So paano nagakosan sakit didi class? So again, ang main cause natin didi is enterotoxin. Usad siya na example sa exotoxin which causes vomiting. Now, to cause this type of food poisoning, a person needs to ingest, tandaan nyo yun pinaka-important na part dito, the pre-made enterotoxin of SRUs, not the bacteria itself. Okay, so nanong ibig sinasabihin class? Okay, for example, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, again, si SRUs, di ba, sa skin naton siya ada. Okay? Ang iba na strain or ang iba na types and SRUs nagaproduce sini na enterotoxin. Ginaproduce ninda ina class dili sa gastrointestinal tract kundi sa skin naton class. Ada sa skin naton an enterotoxin. Okay, nasa skin naton siya. Ang nangyayari kapag ginkamot naton ano sad na pagkaon na kaupod ini na enterotoxin, gina-contaminate niya an food. Then kapag ang food ginkaon, it will go to the GI tract, the gastrointestinal tract, causing food poisoning. Okay? So again, dili mismo ang bacteria klasa, ining bilogan ko, generalize ko na lang, pero ang ma-infect sa food mo is an enterotoxin, not the bacteria itself. Okay? So, amin nangyayari sa mga restaurant or sa mga fast food, mga kaunan, kung dili malinis ang staff ninda. Okay? Sa skin ninda, may enterotoxin na ginhimo, an SRUs. Tapos, ginkamot ninda or nabudbudan ninda sa enterotoxin na ginaluto ninda. Okay? Tapos, wara naluto san maayo, medyo undercooked. Okay? Wara masyado na luto san maayo, wara napatay ang enterotoxin, tas gin-serve sa gin-serve sa tawo ang pagkaon. It will enter the mouth, going to the GI tract. It will cause disruption sa GI tract naton, which causes food poisoning and vomiting class. Okay, sa amin na klasa, tandaan nyo sa food poisoning, dili nyo kailangan makaon ang bacteria. Okay, ang kailangan nyo makaon didik is an pre-made enterotoxin class. Okay? Next, second to the last na ba yun third to the last. We have toxic shock syndrome naman class. Toxic shock syndrome, combination na ini sa mga na-discuss natin. Okay, so combination siya. So, mode of transmission, localized infection causes toxin production leading to widespread inflammation and finally shock. Okay, so localized infection ang nangyayari di class. Okay, for example, may gukatasin may infection may skin infection kita. Again, nanon sabi ko sa skin infection, dili ibig sabihin na skin infection sa skin lang. Pwede ang bacteria
example, ito na move. Okay? For example, amin skin naton. Okay, deeper tissues, may infection ka didi. Kaya amin may infection ka didi. Dili ibig sabihin na may skin infection ka adi lang didi. Pwede mag-enter sa circulation an bacteria mo. Dili lang adi sa taas, pwede siya magkada sa baba. Okay, deeper tissues naton. Okay, once it goes to the deeper tissues, it will go to the bloodstream causing inflammation, nagakupos ang blood vessel, nagagamay ang blood vessel naton, and finally shock. Now, multiple organs are involved in the class. Sini na na tawag mo sini na sakit. Okay? Now, ang kinaibahan niya kan sepsis is si toxic shock syndrome. Toxic meaning may toxin kita na involved dide. Kanina, didi class, immunologic. An immune system mo mismo. Ang kusa, ang immune system mo mismo, ang kusa, nagakausan inflammation. Okay? Kan sepsis. Kan toxic shock syndrome naman, we have TSST1 or toxic shock syndrome toxin 1 is an exotoxin that stimulates WBC to start inflammation. So, we have bacteremia, okay, surat lang naton, leading to sepsis. Tapos, mangyayari, infection muna pala, infection, leading to bacteremia, then sepsis, maaway ang WBC versus bacteria. Then, mangyayari, madamo ang white blood cell nimo, magamay, bacteria nimo, madamo. Now, ang WBC nimo, pwede man mag-signal sa iba mo na WBC na mag-start na mag-inflammation para mag-respond sinda. Pero didi, igwas ang toxin na involved. Si TSST1. Si TSST1, siya ang mas-signal sa WBC na mag-start sa inflammation. Okay? Kanina class, kan sepsis, wala kasan toxin didi class. Okay? Ang WBC, a normal functions ng WBC amo an nag-cause or a normal na trabaho ninda amo an nag-cause para magka-igwas ang inflammation an imo patient, which is immunologic yan na siya. Immunologic ang origin niya. Okay? Dito kan toxic shock syndrome, toxin ang nag-cause an inflammation, which is si TST1. TST1, siya ang nag-signal sa WBC para mag-cause an inflammation, causing shock, causing organ failure or organ death. Okay? So, amin na ang difference ni toxic shock syndrome and ni sepsis. Again, si sepsis, WBC mismo ang nagkusa ang mag-inflammation. Didi, si TST1, ginpirit niya ang WBC na mag-causean inflammation class. Okay, so amin ang difference ninda. Next, we have scalded skin. Okay, second to the last. Scalded skin syndrome naman, nangyayari ini sa mga baby, sa mga newborn. Okay? So, paano siya nangyayari? Or nanong involved na organ? So, kung makikita nyo from the word itself, skin or epidermis, or sini. So, bagan, ginapanitan san panit, ginapanitan ang bata o napapanitan ang bata. So, usually the upper skin, baga sinda panit-panit. Okay? So, nano nangyayari sini? Or nano nagakause na we have exfoliative toxin which destroys epidermal cell connection. Okay? So, nangyayari,
So, na-discuss naman siguro niya sa anatomy nyo, di ba? Sa skin naton, kidamo-dami na asinda ng mga skin cells. Kaya na naka-join together. Nucleus. Okay? Now, nakadikit-dikit din asinda class, pero kung may exfoliative toxin, what happens is ginasira niya ang connection. Okay? Ginasira niya ang connection. Okay? Kaya kung nakita mo, naga-break apart. Okay? Naga-break apart ang skin naton. Ito na. Naga-panit-panit. Okay? Naga-break apart ang skin naton dahil sa exfoliative toxin. Okay? Ginapaksi niya ang naton epithelial cells or ang connection sa epithelial cells naton from one another. Okay, kaya siya nagapanit-panit. Okay, so scalded skin syndrome. Again, usually sa mga newborn niyo siya. And lastly, so din sa mga common na mga SRUs infection, okay, device-related infection. Okay? Contaminated medical devices. Okay, na-discuss na natin ni kanina. Pwede sa IV catheter, it causes bloodstream or skin, rugsine. Prosthetic joints and prosthetic heart valves. Okay, mga prosthetic joints, what do you call this? Ginabutang sa mga may arthritis or osteomyelitis. Okay, may mga joint problems. Ginabutangan sila sa mga artificial or prosthetic joints. So, kailangan ibubutang mo sila ng mga joints very sterile talaga, class. Dapat zero na bakterya. Kasi adanin na sa imo sulod sa body mo permanently. Okay? So, kailangan wala talaga yun nasan bakterya. Kasi kung may bakterya na class, tas ginbutang mo na sa patient mo, tas ginsiraduhan mo, maka-multiply ang bacteria sa sulod. Okay? The same with prosthetic heart valves. Okay, di ba? Heart valves naton, sindaan naga-close open para mag-go in and out ang blood habang pag naga-pump ang aton ang heart. Okay? So, ang iba, may igwasan mga sira na heart valves, kaya dili naga-pump sa maganda in the heart. So, ginabutang yan sa mga prosthetic na heart valves. Okay? So, kailangan, inasin din mga artificial na heart valves is again kailangan malinis kasi kung dili it causes infection. Okay, widespread infection ang mangyayari sa class. Okay, so mechanism of disease, biofilm formation. Biofilm, again, kung natandaan niyo kanina na siya biofilm. Okay, ang bacteria nagkakaigo sini na shield. Okay, kaya dugay sinda mapatay, class. Okay, kaya nakaka-live sinda for a long period of time. Okay? Okay, so amo lang ito, class. Okay, very intense ini siya na lesson. Okay, very informative talaga yun na lesson. Kasi mga sakit na gina-discuss talaga natin. Okay? So, again, sana natapos nyo ini. Okay, so again, salamat kung natapos nyo ini. Salamat man kung may naaraman ka mo sini na lesson ta. I know malisod ini na lesson, so di sa mga pinakamalisod na lesson siguro na gin-discuss ko kasi again sakit ang ginafokusan ta. Okay, damo talaga kamo ni memorize sini sa pathogenic bacteria. Pero again, dili niyo lang kailangan i-memorize. Again, sabuton nyo. Okay, sabuton nyo kung nanon ibig sabihin sini, nanon effect sini pakadi sini, pakadto sini. Okay, dili enough na ni-memorize yung tanan nini na sa table. Again, ininibutan ko di summary na ini tanan. Okay? So, dili ibig sabihin amo lang nakabutang didi, amo lang ini-memorize. Again, kailangan aram nyo ang reason sa nakabutang didi. Nano, for example, ini nano kay persistent, nano nagakos ni pagka-persistent, nano kay watery, paano niya nakuha ini siya. Okay, kailangan nako-connect niyo na sinatanan ng mga information, tanan na small details, class. Okay, amon pag-adal sini sa mga bacteria, class. Okay, connecting the dots. Okay, so again,
thank you for listening and see you sa part 2 sa pathogenic bacteria. Okay, so